Yan po mga idol ang ating sikreto. Tara mga idol, try po natin. So what's up sa inyo mga kalodi cakes, at may pumunta nga po sa aming customer para po ipagawa yung kanyang Ragusa R200 na hub. At ang problema nga daw po nito ay hindi na po umiikot o naglock na po yung pag-ikot itong hub na to. Kaya nga mga idol, hindi na po natin patagalin at magtrabaho na po tayo. At ito na nga po mga idol, nabaklas na po natin yung pinakang kopa ng bearing, at kung mapapansin nyo naman mga idol, kinain na ng putik na may kaunting kalawang. At pagkatapos yan mga idol, babaklasin naman natin yung prehab. At ito na nga mga idol, ang bumungad sa atin. Sobrang na-dry na yung kalawang. Nung nakaraan mga idol, ang ginagawa po natin dito, naghalo ang kalawang sa kaputik. Pero ngayon mga idol, ano kayang magandang title nito mga idol? So mga idol, balik po tayo sa video, puro tayo kalokohan eh. At yan na nga po mga idol, nabaklas na po natin yung hub shell, at kung mapapansin nyo naman po yung paulos nyan, dumapa na dahil po sa sobrang dumi. At ito naman po mga idol, yung spring, naputol na nga po dahil kinain ng kalawang. Ganyan po mga idol ang mangyayari sa hub natin pag hindi po natin naagapan. Kaya naman po mga idol, ang advice po namin dito sa aming customer, kung daily use nyo po yung ginagamit, lalo na po kapag madalas na nababasa ng ulan, mas mainam po na 3 to 5 months po ipapalinis nyo na. Kagaya nito mga idol, ito pong bearing na ito ay palitan na. Dahil malakas na nga po yung alog nito, ay di another gastos na naman ho yan. Kaya naman ho mga idol, wag nyo na hong hintayin may masira pa bago nyo po ito ipagawa. So ito na nga po mga idol, balik po tayo sa video. Bali mga idol, ang una ko na pong nilinis dyan ay yung hub shell. Hub shell pa lang yan mga idol ha. O diba? Ganyang kakapal ang kalawang niyan. Ganyan po ang mangyayari kapag hindi po natin naagapan. At para naman po sa gustong magpa-service o magpalinis ng kanilang hub, dito lang po kami sa number 31 Central Avenue, Barangay Culiat, Quezon City. Pwede nyo po yan mga idol i-search sa Google Map. Kagaya nito mga idol, tingnan nyo po itong bearing na ito. Kinain na rin po ng kalawang at may kaunting alog na rin po. Kaya naman mga idol, tinanong ko po sa customer kung gusto niya pang gamitin tong bearing na to o papalitan na ng bago. At ang sabi naman po ng customer, palitan na ng bago para at least isang gawaan na lang. Bali mga idol, sinabay ko na rin po palang linisin yung kadena. Rina, sa linis yan mga idol. Sana all. At pagkatapos nga natin mga idol linisin ng paint thinner, ay babanlawan po naman natin ng degreaser o dishwashing liquid na may kaunting tubig. Para naman po mga idol, masigurado po natin na malinis. Bali mga idol, kasama ko na po yan na nilinis yung kadena, pati na rin po yung sprocket, saka po yung kanyang skewer. At yan na po mga idol, kahit sabihing binanlawan po natin ng degreaser o kaya ng dishwashing liquid, ay talagang makalawang at madumi pa rin po. After naman yan mga idol, babanlawan po naman natin ng malinis na tubig. At pagkatapos mga idol, banlawan ng malinis na tubig, ay saka po naman natin pupunasan isa-isa lahat ng ating binanlawan. At ang una ko na nga pong pinunasan dyan mga idol ay ito pong hub shell. At kahit naman mga idol na linisan na po natin ng maayos, ay mapapansin nyo naman po na kumapit na rin po talaga yung mancha ng kalawang. Bale mga idol, tinanggal ko na rin po pala yung rotor para kapag nilinis ko po yung hub shell ay hindi po makontaminate yung rotor. At ito na nga po mga idol, ang lahat po ng ating nilinis. At dahil nga po naputol yung spring, ay ito naman po yung gagamitin natin na bagong spring. Kailangan nga lang mga idol, kapag magpuputol po tayo ng spring ay saktong-sakto at hindi rin naman po magkukulang. At ito na po mga idol yung naputol ko na spring. Halos sakto lang po yan, hindi po kulang at hindi rin naman po sobra. So ngayon mga idol, medyo babasain po natin ng konting chain lube para po yung mga singit-singit ng mga may kalawang ay hindi na po lumala. Diyan po mga idol, nailagay na po natin yung spring, kasama na rin po dyan yung pauls. Syempre mga idol, papapasukin na natin dyan si Kobe High Temp Grease. Yan po yung gagamitin natin para mas tumagal po yung buhay ng hub saka po ng bearing. Naglagay lang po tayo ng kaunting grasa at ilalagay na po natin yung bagong bearing. Sobrang kalawang na rin po kasi ng lumang bearing. At ito na po mga idol, nailagay na po natin yung bagong bearing. Kailangan saktong-sakto lang po yung bilang ng paglalagay ng bearing. At ang isusunod naman natin mga idol ay yung hub shell. Kung mapansin nyo nga mga idol, dito sa hub shell halos may mancha na rin po ng kalawang. Kaya babasahin din po natin yan ng kaunting langis. At kung mapansin nyo mga idol, yung pinagdadaanan po ng bearing ay medyo malalim na. Tapos yan mga idol, naglagay din po tayo ng grasa dito po sa may hub shell. Pupunasan ko na lang po yan para kumalat po yung grasa. Sa paglalagay po ng grasa, hindi naman po kailangan sobrang dami. At pagkatapos po nyan mga idol, ilalagay ko na po yung hub shell.
Dito po sa video na to, nag-request po yung ating customer kung pwede daw pong palakasin yung tunog. Kaya naman po mga idol, konting grasa lang po yung ating inilagay. At after po nating mailagay yung mga bearing mga idol, ang ilalagay po naman natin ay yung kopa. Kung mapansin nyo po sa kopa ay may mancha na rin po ng kalawang. Kaya naman po mga idol, bago ko po yan nilagay ay nilagyan ko po muna ng grasa. Tapos mga idol, yung bagong bearing, nilagyan na rin po natin ng bagong grasa yan. Para smooth na smooth ang ikot at mas tumagal po ang buhay ng bearing. Tapos nilagay ko na rin pong ilagay yung takip ng bearing. Para mailagay ko na po dito sa may hubshell. Pero bago ko po ilagay yung bearing, ay nilagyan ko muna po yung hubshell ng grasa. At yan na mga idol, okay na po. Lagyan na lang po natin ng konting grasa yung pre-hub para mailagay na po natin yung sprocket. At ito na po mga idol, itry na po natin. Okay na? Kanina pa. Okay na. At bago po matapos ang video na to ay nagpapasalamat po muli ako ng maraming sa lahat po ng ating mga followers pati na rin po sa customer namin dito sa aming shop.